ipakita mo na kayang-kaya mong mabuhay kahit mawala siya. Okay, na kaya mong buhayin yung mga anak ninyo kahit mawala siya. That's why, mas pinaka-importante pa rin sa lahat ay yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito is mga dapat gawin kapag may iba na siya pero may anak kayo. Yun. Sa mga kababaihan dyan na may mga anak na, yes, na kung ano ba talaga ang mga dapat gawin, lalong-lalo na kapag may ibang babae na yung mga partner ninyo. Kasi karamihan dito ay hindi alam kung ano talaga ang mas mainam na gawin once na may anak na kayo, and then kapag may ibang babae na siya. Dahil yung iba din dito ay nalilinlang lang ng lalaki, or nagagamit pa, or namamanipula lang. So actually ito, tatlong bagay lang naman yung dapat ninyong gawin once na may ibang babae na yung partner ninyo, and then kapag may mga anak na kayo. Yes? So ito, unang-una is stop communicating. Yes. Ito mga utol, alam mo na kapag may ibang babae na yung partner mo, ay dapat ihinto mo na yung pagko-communicate sa kanya. Kasi may ibang babae na nga siya. Once kasi na nakikipag-communicate ka pa sa partner mo, na kahit may ibang babae na siya, ay pumapasok ka pa rin sa comfort zone niya. Which is mapapaikot at mapapaikot ka pa rin ng lalaki. Magagamit at saka magagamit ka pa rin niya. Once na binuksan mo pa rin yung pintuan mo para sa kanya, nakikipagbatuhan ka pa rin ng communication sa kanya. Talagang mamanipula ka lang ng lalaki, utol. Talagang mauuto ka pa niya. Na kahit sabihin natin is may ibang babae na siya. So kaya kung minsan marami talagang babae na naluloko or nauuto pa, na ganito na yung situation, na may ibang babae na nga yung lalaki, and then may anak sila. Kasi kung minsan ay karamihan din ng mga kababaihan ay naaawa sa mga anak. Kasi Kuya Kiko, may mga anak kami. So tiisin ko na lang na kahit may ibang babae na siya, ang importante lang ay hindi siya mawala sa akin, or hindi siya mawala sa amin. Yes po mga utol ha, kasi sa totoo lang napakahirap ng buhay. Pero that's why palagi ko rin po na pinapayo na maging independent woman ka. Na kailangan ay may pakita mo na kaya mong buhayin yung mga anak ninyo kahit mawala siya. Once kasi na makikita ito ng lalaki na hindi mo kayang mabuhay or hindi mo kayang buhayin yung mga anak ninyo kung mawala siya, ay talagang maluloko at saka maluloko ka pa. Mas lalo kang pahihirapan ng lalaki, na mas lalo siyang mga abuso. So that's why utol, kailangan talaga ay ihinto mo yung pagko-communicate sa kanya. Yung iba nga dyan hindi lang sa pagkikipag-communicate, kundi nagpapagamit pa rin, nagpapatalik pa rin. Naku po, lagi mong alalahanin may ibang babae na nga siya, di ba? So yun and then ito, yung pangatlo natin ay mag-detach. Yes. Once na may matibay ka ng pruweba or ebidensya, or nalaman mo na may ibang babae talaga siya, kailangan mo nang mag-detach, utol. Like I said kanina, ay stop communicating. Kailangan is ihinto mo na yung pagko-communicate mo sa kanya. And then, dahan-dahan ka na mag-detach, or tanggalin mo yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya kung minsan talaga may nabobola at saka may nabobola pang babae na paulit-ulit na lang na nasasaktan dahil kumakapit pa, kaya't alam na nila na may other woman na yung mga partner nila. Dahil kung still na minamahal mo pa rin siya, utol, talagang mahihirapan at saka mahihirapan ka lang. Masasaktan at saka masasaktan ka lang. So if I were you, utol, yes, stop communicating and then mag-detach ka na. Dahan-dahanin mo kung hindi mo kaya sa ngayon, para sigurado na hindi ka maaabuso at saka malilinlang ng partner mo. Okay? So yun and then ito, yung pinakahuli natin ay stop connecting. Yes. So diba kung titignan natin ay magkakarugtong yung lahat ng ito. Yes, stop communication, mag-detach ka, and then stop connecting. Kundi ihinto mo lahat ng connections mo sa kanya. Pag sinabing lahat, utol, lahat-lahat talaga. So ngayon, Kuya Kiko, ang question,
Paano ngayon may mga anak kami? So ito na ngayon mga utol. Wala kang ibang i-communicate sa kanya maliban na lang kung about sa anak ninyo. Yes, magpaka-professional ka muna utol. Be matured enough. Kung about lang sa mga anak ninyo ay about lang talaga doon. Wala na kayong ibang pag-uusapan pa. Yung about sa relationship ninyo, no. Diba magdi-detach ka? Kung gusto niya pang pag-usapan yung about sa inyo, nakamusta na yung sa atin, wala na ba talagang pag-asa? So ito mga utula, lagi mo rin kaagad ipasok sa iyong isipan na, uy, teka lang, may other woman siya eh. Niloko ako. Niloko kaming mag-ina. So ngayon, bakit ko pa siya bibigyan ng another chance? Yes. Lagi mo rin tandaan ha, once kasi na mabibigyan mo yan ng another chance, mauulit at saka mauulit pa yan. Dahil, isa lang din yung papasok sa isipan ng lalaki. Pinatawad mo nga siya dati. Di ba? Isa lang po yung makukonclude ng lalaki. Patay na patay ka pa rin sa kanya. Hindi mo kayang mabuhay na mawala siya. So, di ba? So, yun na po mga utol na kailangan ninyong gawin once na may other woman talaga yung mga partner ninyo. Kailangan mong alisin yung buhay mo sa kanya. Kung about sa mga anak ninyo, yes, about na lang talaga sa mga anak ninyo yung pag-uusapan ninyo. Kung hindi mo talaga alam utol kung ano mas mainam mong gawin, ay ilapit mo sa barangay about sa sustento. And then yun, magkasulatan kayo, magkaroon kayo ng kasunduan. Ha, para madala rin yung partner mo. Kung gusto mo talaga siyang magbago, kung gusto mo rin talaga siyang mauntog, ay ipakita mo na kayang-kaya mong mabuhay kahit mawala siya. Okay, na kaya mong buhayin yung mga anak ninyo kahit mawala siya. That's why, mas pinaka-importante pa rin sa lahat ay dapat may sarili kang source of income. Dahil magkakaroon at saka magkakaroon din ng takot yung partner mo na magloko, lalong-lalo na kapag alam niya na kaya mong buhayin yung mga anak ninyo na kahit mag-isa ka lang. Huwag kang magpakita ng takot. Yun talaga ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Sino po mga utol lang sanay nakatulong talaga yung video na ito. And then ito syempre, may shoutout lang tayo, which is birthday niya kasi ngayon eh. Madam Eliza Salceda. Yun na, shoutout sa iyo. Happy birthday. Sana nag-enjoy ka sa araw mo sa ngayon, lalong-lalo na sa ngayon na binabati kita. So maraming salamat din sa iyo sa patuloy mong pagsusuporta sa ating mga videos. Yun na po stay strong. And then kayong lahat na rin dyan na mga manonood, maraming salamat talaga. Shoutout na rin sa inyong lahat dyan, mga OFWs natin. And then syempre, yung mga dito na rin sa Pinas. Okay? Yun na po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi